Kay Marian. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsilod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito.
Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay unang araw ng ating anticipated simbang gabi at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laruan. Sabayan natin ng koros sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niulob mo ay iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pamamagitan ni Isaías, ipinakikita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipulin niya sa bahay dalanginan, kasama ng lahat ng mga bansa. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di magluluwat, ito ay darating. Ito ay maghahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng taong ang tuntunay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na ng kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawagin bahay dalaminan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagtatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon. Diyos namin, ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasuko kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para magligtas kayo. Si Juan ay parang maningas ng ilaw na nagliliwanag noon at kay sadaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magsiupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo na sa unang gabi ng ating simbang gabi. Pagsisiyam natin sa karangalan ng ating inang si Birheng Maria sa ating paghihintay sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Unang araw ng simbang gabi, naramdaman na natin at nakikita na natin ang liwanag. Sinindihan na ang mga Christmas lights, sinindihan na ang mga parol, lumiliwanag na ang ating mga daan. No? Maraming mga Christmas lights, nakasabit sa mga kahit saan, no? Sa daan, no? At sa mga lugar, no? Na kung saan makikita at nagbibigay liwanag at ningning sa mga taong dumadaan. Lumiliwanag na ang ating paligid dahil simbang gabi na, dahil malapit na ang pagdating ng Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Si Jesus, ang Emmanuel, ang batang sanggol na ating hinintay. Sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo, si Juan ay para ring liwanag na nagniningning sa daraanan ng ating Panginoong Jesus. Sa ating Ebanghelyo, si Juan ay nagtagapagdala ng lampara. Ang lampara nagbibigay liwanag. At para saan yung liwanag na yon? Sa daraanan ng anak ng Diyos. Si Juan ay isang liwanag, nagdadala ng lampara upang magbigay ningning at liwanag sa daraanan ng isang hari. Ang hari na nagbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. Ngunit, hindi lamang si Juan ang tagapagdala ng liwanag. Si Jesus nagbibigay liwanag kaysa kay Juan. Dahil si Jesus mismo ang totoong liwanag. Si Juan Bautista, siya lamang ang bearers of light. Siya lamang ang tagapagdala ng ilaw upang liwanagan ang daraanan nitong isang hari. Ngunit ang totoong liwanag ay itong hari na hinihintay natin. Si Jesus ang totoong liwanag ng sanlibutan. Sa unang araw ng ating simbang gabi, ito po yung hamon sa atin, na tayo rin nawa ay tagapagdala ng liwanag sa ating sanlibutan, sa ating komunidad. Kung si Juan Bautista ay lampara, tayo rin nawa ay maging ilaw ng ating komunidad, ng ating pamilya. Asan natin ito sisimulan? Para tayo magbibigay liwanag sa komunidad, sisimulan natin ito sa ating sariling pamilya. Sinasabi ni Mother Teresa of Calcutta, kung gusto nyong baguhin ang komunidad, umuwi ka sa inyong pamilya, sisimulan mo doon ang pagbabago ng komunidad. Ang pagiging ilaw natin, sisimulan natin sa loob ng ating pamilya. Kung tayong mga magulang, naging mabuting ilaw tayo sa ating mga anak, it radiates sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kasama ang buong pamilya.
Taas nga ang kamay ng kompletong pamilya ngayong gabi. Kompleto ba? Nandyan ang nanay, nandyan ang tatay? O puro kayo balo? Ha? Puro balo? Puro single? Puro balo, puro single? No? Kung nandyan ang nanay, wala ang tatay. No, kung dyan ang tatay, wala ang nanay. Itong hamon sa atin, paano tayo maging ilaw? Ano ibig sabihin ng ilaw? At paano tayo maging ilaw? Ilaw. Diyan natin pag-usapan ang ating dapat gawin sa salitang ilaw. Ano unang letra sa salitang ilaw? Iwaksi natin ang kasalanan. Totoo nga na hindi ka pwedeng maging ilaw kung ikaw mismo namumuhay sa dilim. Amen? Amen. Hindi ka pwedeng, isang tatay, hindi mo pwedeng sabihin yung kumpare mo, pare, bawal maglasing, bawal mag-inom, ikaw rin naman, lasinggero ka din. Ibig sabihin, bago ka maging ilaw, ito ay makikita sa iyong buhay. Paano ka maging liwanag kung ikaw ay namuhay sa dilim? Paano ka magbibigay ng liwanag sa iba kung ang bahay mo ay brand out? Ibig sabihin, sisimulan natin sa ating sarili. Sa anong paraan? Paglilinis ng ating kalooban. Iwaksi natin ang kasalanan. Ito naman yung panawagan sa panahon ng Advento. Pagbabalik loob sa Diyos. Iwaksi ang kasalanan. Sunod na letra. Paglingap sa mga nangangailangan. May bitbit pa kayo dyan 2 kilong bigas. Nabasa ko sa post ng page ninyo, magdala kayo ng 2 kilong bigas. Para ano? Para ipamahagi sa mga nangangailangan. Dahil ito ang isa sa mga essence ng Pasko. Christmas is giving. Paglingap sa mga nangangailangan. Maging ilaw tayo ng sanlibutan kapag mayroon tayong puso sa mga maghihirap at sa mga walang-wala. Baka sabihin natin, Father, mahirap din po kami. Wala rin po kami, nangangailangan rin po kami. Kaya itatawag natin, Church of the Poor. Walang mahihirap na walang kayang maibigay. Amen? Amen. Walang mahihirap na walang kayang maibigay. Naranasan ko yan nung ako'y naging parish administrator ng parokya namin sa Nabutas, sa Peaceport. Palagi yan sa market tree, palagi yan doon nasusunog or sinusunog. Nasusunog or sinusunog. Palagi yan. Halos taon-taon. Kung may mga nasusunog, sila ang unang nagbibigay. Sila ang unang nagbabahagi yung community na yun. Walang-wala din sila. Mahirap din sila. Nakadepende lang sa isda sa dagat ang kanilang kinabubuhay. Pero kapag mayroong pangangailangan, ang komunidad, sila ang unang nagbibigay. Nung nasan ako doon, mas gusto ko pang mag-misa sa kanila sa simbang gabi. Dahil busog ako. Marami silang mga handang pagkain. Dito sa inyo, mayroon ba? Parang wala yata. Hindi nga sahid. Kasi sila, marunong sila magbahagi kung ano mayroon sila. Walang mahihirap na walang kayang maibigay. Amen? Paglingap sa mga nangangailangan. Sunod na letra. Aktibong partisipasyon. Hindi ka pwede maging ilaw kung yung ilaw mo na yan, itatago mo na sa ilalim ng yung takalan. Diba? Biblikal yan. Babasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ngunit ang ilaw na ito'y walang silbi kung itatago mo lamang ito sa ilalim. Dapat ito'y lagay sa taas
upang ito ay magbibigay liwanag sa lahat. Maging liwanag tayo ng ating komunidad kapag lumalabas tayo sa ating comfort zones. Kapag lumalabas tayo sa ating shell. Kapag lumalabas tayo sa ating bahay upang mag-mission, upang magbahagi ng ating sarili. Aktibong partisipasyon. Diba? Yan yung panawagan ng ating simbahan. Synodal Church. Simbahang sabay-sabay, tayong lahat ay maglalakbay sa isang misyon, sa isang hangarin ng simbahan, na walang iisa man lang na maiiwan, lahat tayo ay sabay-sabay. Church as Synodal Church. Ibig sabihin, mayroon tayong pakikisangkot, pakikisama. Ibig sabihin ng pakikisangkot, pakibahagi. Nakisangkot ka doon sa programa ng simbahan, nakisangkot ka sa programa ng komunidad, nakisangkot ka sa programa ng ating pamahalaan. Aktibong partisipasyon. Amen? Amen. Pero sa panahon natin ngayon, may tumutulong lang sa simbahan kapag may ayuda. Kung minsan galit na galit pa kung hindi mailista. Diba? Pero kung panawagan na mayroong dapat gawin sa loob ng simbahan, mayroong lilinisin, mayroong tutulungan dapat i-repair or gagawin sa loob ng simbahan, abay, tamad. Pero kung may ayuda, nauna pa sa pila. Kung hindi nailista, galit na galit pa. Nasaan yung ating pagiging ilaw? Nasaan yung ating aktibong partisipasyon? Nasaan yung ating pakikisangkot sa ating simbahan? Maging ilaw tayo na sa libutan kapag marunong tayong makisangkot sa programa ng ating simbahan, ng ating komunidad. Amen. Sunod na letra. Wagas na pag-ibig sa Diyos. Pakisabi nga sa iyong katabi, wagas na pag-ibig sa Diyos. Kapag mayroon tayong wagas na pag-ibig sa Diyos, tayo ay totoong ilaw. Nagdilingding na ilaw. Dahil mayroon tayong puso na handang magmahal. Handa ka bang magmahal? Amen? Liwanag tayo ng sanlibutan kapag marunong tayong magmahal. Dahil si Jesus ang pag-ibig, kung saan may pag-ibig, nandun ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, ang hamon sa atin, maging ilaw tayo ng sanlibutan. At sabi ko kanina, saan natin ito sisimulan? Sa ating pamilya. Nanay, tatay, paano ka maging ilaw ng inyong pamilya? Baka wala na dito si nanay at tatay ngayon, mga bata lang nandito. Dahil choir, dahil nagsiserve, si nanay si tatay wala. Mga anak, kilain niyo si tatay at nanay niyo. Kayo naman mga nanay at tatay, kung wala yung mga anak ninyo, hihilain niyo yung mga anak niyo. Yan yung ating responsibilidad. By virtue of our baptism, tayo ay liwanag ng sanlibutan. Tangan-tangan natin ang liwanag ng Diyos na tayo ay tagapagdala ng ningning at liwanag ng ating komunidad. At saan natin ito sisimulan? Sa ating pamilya. Amen? Sana bukas hanggang dito na yung mga tao, no? Kasi bukas, no? Magliliwanag na tayo. Yun yung ating misyon. Pag-uwi natin sa unang gabi ng ating simbang gabi, magliwanag sa iba. Maghikayat sa iba. Upang magampanan natin ang ating responsibilidad bilang liwanag ni Kristo na magpagdala, tagapag-akay ng mga taong nasa dilim. Amen. Magsitayo po tayong lahat.
Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Manalangin tayo, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming nagtitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang aming ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang kanan. Ama naming lumikhang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalangkaw at magsilang sa iyong anak
na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunayang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birika niyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami na nanabik at nanangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsilod ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert na aming obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kanugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagsinunod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako nakapagkapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masugdan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang alin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ng kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging ilalang sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres sa nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, na ginawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kaming magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamagitan din ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish Education Ministry ay naghihikayat sa mga likod na nais magturo ng kaalaman ng simbahan o maging isang katikista. Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas at ating isado, maaari lamang po na pumunta sa parish office or hanapin si Sister Cynthia o Sister Ethel. Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish SSTM Ministry ay naghahanap din po ng mga nais maging isang SSTM volunteer. Sa mga interesado, maaari po makipag-ugnayan sa aming parish office
or hanapin si Sister Marian. Bukas po ang ikalang araw ng simbang gabi. Tayo po ay hinihikayat na magsuot ng kulay pula at maaari po tayong mag-offer ng bigas. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Magsilay na po ang lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Bukas po ulit, 2 kilo, 1 kilong bigas para sa mga nangangailangan. Ipamahagi natin ngayong December 26 sa mga komunidad, no, mas mga brothers and sisters natin na may nangangailangan. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.